Good afternoon. My name is Derem Joshua Rivera. I was a project engineer na nag-transition sa tech industry. So, ayun, ako yung tinatawag nila na career shifter. So, kabilang ako sa mga tinatawag na ganoon. As a engineer, bata pa ako, gusto ko talaga maging engineer. And then, habang tumatanda na ako, nare-realize ko na ito ba talaga yung yung gusto kong gawin. Pero I like solving math. I like solving problems. And nung nag-graduate na ako, nakapasa ako ng board exam, pinapractice ko na yung napag-aralan. Napagtanto ko na hindi pala laging magsusolve sa engineering. So, it's more on social skills. Kasi kailangan mo mag-handle ng tao, makipag-interact, parang taliwas sa kung sino ako sa pagkatao ko. Kaya nag-decide ako mag-shift sa tech industry. Ayun, napagtanto ko na dito, provide ka ng solutions, mag-automate ka, gawa ka ng systems. Passion ko dito, yung fire na yung kung ano yung gusto kong gawin sa industry na ito. So yun po. During college, meron kaming subject sa engineering namin, basic programming. That includes MATLAB. Yun. So meron kaming MATLAB noon, and then meron kaming C++. So during those subjects, nung time na yun, that was, I was on my second year ng aking pag-aaral as civil engineer. Doon nakita ko na, parang ang ganda na itong na to Sarap pala mag-program. Sarap gumawa ng system. Kasi nung naalala ko, gumawa kami nun ng minimik namin yung cashier sa mga, sa mga Jollibee, sa mga fast food. So, ayun, nilabas din namin yung system na yun. Introduce namin sa mga small shops na malapit sa school. And then, ayun, napagtanto na, actually, marami kaming magkakaklase na napagtanto na, tara, mag-ship na tayo, nagkakabiruan. And then, we decided na, sige, nandito na tayo sa engineering So, tuloy na natin. Kasi, kasi kapag engineer ay malaking sahod. So, nung nag-start na po mag-work, parang hindi naman pala totoo. Nakapagod lang. And then, ayun po, para sa akin, siguro sumagi siya ng saglit, pero hindi ako parang hindi ko siya minuni-muni kada gabi bago matulog. Naiisip ko, tama ba itong ginagawa ko? Hindi. So, parang hindi ako ganong klase ng, that's not my personality. Kasi yung nag-decide ako mag-shift, parang no going back, no turning back. Yun na yung nasa isip ko noon. So, iniwan ko yung engineering ko na career, punta ako dito. Pero, hindi ko naman iniwan yung kung ano yung nabit-bit ko during my engineering days. So, kung ano yung nakakuha ko doon na experience sa pag-handle ng pressure, pag-solve ng problems. Baga, may problems din naman po sa engineering talaga. Real-life problems. Mag-build ka ng bahay, solve mo yung safety ng mga tao, kung saan mo yung pwesto yung mga materials na actually na-apply ko rin yun sa coating. No? Kaya nung sa MCP, nakikita ko, para rin pala ako nag-build dito ng building. Kasi ni-structure ko yung code ko So, code ko, mayroong foundation, may mga backbone, skeletal, yun yung back-end na tinatawag, which is ang katumbas nun sa engineering ay yung mga bakal, yung simento, yung konkreto, yun yung niya. And then yun yung back-end. And then yung front-end naman is, yun naman yung, ang katumbas naman sa engineering ay yung architectural phase. Yung magta-tiles mo na, pipinturahan mo na. So, actually, para rin ako nagbi-build. So, dito ata talaga ako. So, per engineering ata talaga ako. Kaya nung during, nag-shift na ako, parang burning yung sa akin, excitement na harapin yung magiging career ko dito sa tech industry. Yung Zuwit, malaki yung naging part po niya sa pag-shift ko ng career, no? Bagamat may pagka-prices si Zuwit, no? Pero sulit, yun. Parang kaya siguro Zuwit yung pangalan kasi sulit. Kasi yun din yung mga sinasabi ng mga naging kasabayan ko na somewhat sulit ang bayad din. Kasi yung pag nag-try ka self-study, ang kalaban mo lagi is tatanungin mo yung sarili mo na saan ako magsisimula. So, yung doon pa lang naaalamin mo kung saan ako magsisimula is take a lot of time kasi marami ka magiging trial and error mag-explore ka sa ganitong tech stack. Kailangan mo muna malaman yung ganito, yung mga prerequisites. So, unless you're a genius, pero gaya ko na average lang, kailangan ko mag-grind, kailangan ko magsimula from the start. So, Zuwit, nagkaroon siya ng malaking part doon na alamin kung saan ako dapat magsimula, i-build yung foundation ko. Kahit punuan lang ako, lagyan lang ako ng pakonting-konting laman, and then hanggang sa yung laman na yun, kusa na siyang nagpo-progress. Kung baga kaya ko nang intindihin yung mga kung ano naman yung ibigay sa akin, alam ko na paano siya i-approach. So, si Zuwit po yung nag-ignite nun. Kumbaga sa apoy, siya yung nagpabaga, no? And then, yun, meron ng baga, papaypayan mo na lang. Yun po yung naging part ni Zuwit sa akin.